Mas lumaki pa ang posibilidad na maging isang bagyo ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, alamin natin ang update niyan kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang tanghali, Ma'am Naomi, at sa lahat ng ating mga takipakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan pa rin ang nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ dito sa may katimugang bahagi ng Mindanao, at yan nga ngayon yung nagdudulot ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa may parte ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samantalang kasalukuyan ding nakakaapekto ang Northeast Monsoon o hanging amihan dito sa may hilagang bahagi ng Luzon, at nagbibigay nga rin yan ng mga pagulan dito sa may Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga at Aurora. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabing pang bahagi ng ating bansa, asahan ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dala ng localized thunderstorms. Yung binabantayan nga natin ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay inaasahan na nga nating makakapasok ng loob ng ating farm ngayong araw, at inaasahan nga natin na maaari na itong maging isang ganap na bagyo ngayong araw din. At kung maglalandfall man ito, more on dito sa may Eastern Visayas, Southern Luzon, at posible nga yan by weekend, Sabado o di kaya naman Linggo. Kaya as early as Thursday, maaari na tayo magtaas ng wind signal dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Caraga. Huli nga yung namataan sa layong 1,190 kilometers silangan ng southeastern Luzon, at kumikilos nga yan ng kanluran, hilagang kanluran ng napakabagal. Para naman po sa lagay ng ating mga dam, at yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.